Entrada 1, 2, 3, For today's video ay gagawa tayo ng bagels. In a mixing bowl, nag-add ako ng 300 grams ng warm water. At sa reseping ito, gumamit ako ng discard starter from our sourdough starter. Ito yung naipon ko for 4 days ata na discard. 120 grams ng discard starter. Pero kung gusto nyo gumamit ng active starter ng sourdough, pwede, tanggalin nyo na lang yung yeast sa recipe. And i-ferment nyo yan siya overnight kung active starter yung gamitin nyo. And then nag-add tayo ng 2 teaspoon ng yeast dahil discard nga yung gamit natin. And 400 grams ng honey. Kung wala namang honey, babe daw, pwede. Of course, joke lang yun. Kung walang honey, sugar ang ilagay, okay? And nagaday ng 700 grams ng all-purpose flour. Kung meron kayong bread flour, edi kayo na. Mas maganda yun. Then, naglagay tayo dyan ng 15 grams ng salt. Marami akong nabasa ano yung discard, saan galing, saan nabili. Ginawa ko po yung sourdough starter for our artisan bread or yung mga sourdough bread. Para makagawa ng mga bread na yun, ay kailangan natin gumamit ng sourdough starter. So, yung sourdough starter, araw-araw kong pinifeed and dinidiscard. Yung discard, hindi ko tinatapon and kinikip ko yun sa fridge for pancake, for waffles, for any bread na pwede sa discard. Like itong bagels and marami tayong upload noon kung paano ko ginawa yun. Panoorin nyo yung buong journey ko ng day 1 until 9 and until 12 days bago ako nakagawa ng sourdough bread. So, sana panoorin nyo kung gusto nyo malaman kung ano ba talaga yung sourdough starter. At ito na nga, pagkatapos kong ginamitan niya ng electric mixer, pinakinis ko and pinarest ko yun ng 1 hour. And after 1 hour, ganito na yung size niya. Gumamit tayo dyan ng yeast kasi nga one day making to or mabake ko agad-agad kumbaga kasi nga ginamitan natin ng yeast. Dahil discard starter yung gamit natin. Pero kung gusto nyong gumamit ng active starter, mas healthier yun. And i-ferment nyo yan siya ng 24 hours bago nyo mabake. Bali, i-mix nyo siya ngayon and then i-leave nyo yun siya sa counter ata. Basta maraming tutorial niyan. Or meron ding iba na nilalagay sa fridge. Sadyang discard ang gamit ko today dahil marami akong discard and pangbaon na rin yung mga estudyante. Nahihirapan ako sa baon serye natin. Wala tayong magagamit and paulit-ulit at hindi kinakain ng mga bata. So after naka-proof yun ng 1 hour, ay binilog-bilog ko na yan. Nakagawa ako ng 12 pieces. Kung paninda or kung gusto nyo talaga ng pantay-pantay, pwede nyong timbangin. Pero dahil sa ako ay no need na, kaya ayun. Binilog-bilog ko yan siya at pinares ko yun ng mga 10 minutes muna. Bali yung pinakauna kong binilog dyan, yun yung una kong pinurma. Bali para ka lang nagpurma na parang donut. Medyo lakihan lang yung butas dahil pag naluto yan ay medyo liliit yan. Liliit yung butas ng binutasan mo dyan. Basta para ka lang maggawa ng donut yung pagkabutas nyo sa gitna. Sa bagels naman, kailangan talaga makakreate tayo ng medyo matigas talaga na dough. So, yung texture talaga pagka naluto na to ay kailangan chewy, medyo hard, pero soft inside. Yung outside ay chewy. So, para ma-achieve yan, nagpakulo tayo ng tubig, nag-add ako ng 2 tablespoon ng honey and half tablespoon ng baking soda. Huwag niyong skip to. Kung walang honey, pwede naman sugar again. And kailangan yung bagels dyan mag-float. I-boil lang natin yan 30 seconds each side. So, 1 minute lahat. Habang ginagawa ko tong proseso na to, yung ating oven naka-preheat na ng 400 Fahrenheit. Ito talagang bread na to, isa to talaga sa gusto ko talagang gawin dati pa. Kaso lang wala akong sourdough starter. Paminsan-minsan yung amo ko, lalo na ng pandemic, nakatikim kami nito at nag-order nga yung amo ko ng bagel sandwich. And doon din sa Spain, doon sa Barcelona doon pa kami lagi tong meron kaming bagels na pang sandwich. Kaya naman sabi ko, gusto ko talagang gumawa nito dahil nagustuhan ko talaga yung texture. And after nga na-boil doon sa water na may baking soda and honey, ibabrush natin yan ng egg wash and while basa pa siya, lagyan natin yan ng seasoning or yung mga topping. So, ano yung gusto nyo? Siguro pwede din to za'atar.
Pero ito, for ano muna tayo, kung ano lang yung basic na seasoning na nilalagay dito. This one is everything is bagel na seasoning. So, nakulangan ako sa seasoning dyan na nakatap. So, nilagay ko na talaga sa bowl para talaga ay maraming malagay or para maraming didikit. Yung iba niyan ay nilagyan ko ng cheddar. Yung cheddar, kung gusto niyo lagyan ng jalapeno, pwede din talaga. Pero dahil para sa mga pangbaon nga to. Pero this is a joke talaga dahil yung dapat ay pangbaon ay nagiging dinner to at nagustuhan talaga nila din to. At sabi ni Amo ay kuha ko talaga yung texture ng bagels. Pinay ko to ng 20 to 25 minutes. Nung unang hango ko dyan ay 20 minutes. Medyo nakulangan ako sa kanyang color kaya binalik ko siya at nag-add ako ng 20 minutes. Ay 5 minutes I mean. So 25 minutes lahat. Down lang yung apoy, 400 Fahrenheit ang temperature. And ito yung dinner naming lahat dito sa bahay today. And yung natira, pang baon bukas ng mga estudyante. And ang texture talaga dapat nito ay chewy. Yung outside may pagkakunat-kunat na masiksik sa loob na soft. Ganon. So kung kuha natin, kaya natuwa din ako, pati yung mga amo natuwa din, mga bata nasarapan din nito. At masarap yung ating ginawang homemade bagel seasonings.